Nay, paalis na ho kayo. Maaga pa. Maraming motorista at pedestrian ngayon dahil Lunes at Disyembre pa. Maraming lumalabas ngayon ng bahay kaya mas kailangan ng traffic aid ngayon. Kagagaling nyo lang sa sakit ng isang linggo, baka naman mabinat pa kayo niyan. Naku, walang binat-binat sa mga katulad nating dokha. Kailangan kumayod para may pambayad ng matrikula at pambili tayo ng pagkain. Abay, napakahirap ng buhay ngayon. Kahit anong trabaho ko kulang na kulang ang pantustos sa gastusin. Hayaan nyo po, Nay, kapag naging engineer na ako, yayaman na tayo. At bakit naman tayo yayaman, Aber? Dahil magsisikap akong mabuti para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kahit hindi na tayo yumaman, basta magsikap ka lang at maging tapat sa iyong tungkulin. At maging isang mabuting tao, maligaya na si nanay. Naku, parang santa talaga tong nanay ko. Napakabait. Naku, kaaga-agang bolahan nito. O siya, alis na ako ha. Mag-almusal ka muna bago ka pumasok sa eskwela. May pandesal sa lamesa. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Magdala po kayo ng payong at sabi sa balita kagabi, uulan daw ngayon. Naku, kailangan ko na magmadali kung gayon. Bye po, Nay! Ay, makapagbihis na nga rin at nang makapasok na. Sobrang traffic pa naman dun sa may isang kanto dahil hindi nawawala ang tubig mula sa baha. Bakit naman kasi puro peke ang dike dito sa amin? Kung hindi puro bitak at sira, props lang na parang wala namang kwenta talaga. Tatawid kayo? Doon dapat sa tamang tawiran! Pasensya na po! Nagmamadali lang! Malayo ang tamang tawiran Kung masagasaan ka, mapapadali rin talaga ang buhay mo! Pasalamat ka na lang, walang pulis dyan at hindi ka natikitan. Baka pinaglupang hinirang ka pa ng di oras. Hindi na po ulit! Salamat po! Pasensya na rin! Ay, ang dami pa rin talagang pasaway. Sa ibang lugar naman may mga overpass. Ang dahilan nila, napakataas at napakatarik daw ng mga overpass. May katotohanan nga naman pero kahit ganun pa, dapat pa rin sumunod sa batas. Hoy, isa ka pa! Bawal umihi dyan! Kaaga-aga Aso nga, bawal umihi dyan. Tao pa ba? May bantay pala. Section na. Iingi lang Mga pasaway! Naku! Lunes na Lunes! Hoy! Yung mga tatawid, tawid na! Tapos mamaya magmamadali kayo kapag bawal ang tumawid. Oy, Marsha! Kaaga-aga, mainit yata ang ulo mo. Ay, magandang umaga po, Nay Feli. Paano naman ho, ang daming pasaway. Mamaya, mas marami pa yung mga pasaway kapag sa kalsada na may mga motorista ka naman nagpunta. Ay, sigurado po yan. Bukod sa mga pasaway, marami rin kamote drivers. Ay, naku, mukhang uulan na naman. Ay, naku! Kapag umulan, siguradong babaha na naman dito sa atin. Hindi pa rin magawa-gawa ang dike na pangharang sa ilog. Ilang buwan na bang nakatenga yan? Oo nga po Nay, punta po muna ako kina Kapitan. Itatanong ko kung may balita na ba sa ipinareport natin 6 na buwan ang nakakalipas. O sige, Marsha, pero paalala lang, huwag iinit ang ulo mo, ha? Oo, susubukan ko mabuting maging malumanay. Oh, Marcia, nandito ka na naman. Dito ba sa opisina ko attendant sa mga traffic aid? Parang inaaraw-araw mo na ang punta. Kap, alam niyo naman kung bakit ako naririto, di ba? Oo. Kaso wala naman ako na ibabalitang maganda sa'yo. Wala pa rin linaw kung ano status na request natin. Pero Kap, uulan na naman. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Ang hirap ng ganitong sitwasyon, Kap. Mahirap rin naman na pabalik-balik ka rito Wala rin naman ako magagawa kahit araw-arawin mo ang punta. Ginawa ko na ang parte ko. Maghintay na lang tayo. Kaso puro paghihintay na lang ginagawa natin. Wala namang aksyon. Gustuin ko mang may maayos ako masabi sa'yo at maibalita. Wala naman ako magagawa. Mababang sangay lang ang opisinang ito. Ang barangay. Kadalasan hindi pa kami pinapansin kaya pasensya na talaga. Pero wala akong magagawa sa ngayon kung hindi maghintay ng balita mula sa itaas. Ano pa nga ho bang magagawa ninyo? Di bali na lang. Gagawa na lang ako ng paraan. Kung ayaw nilang umaksyon at kumilos, ako na lang. Grabe na naman ang traffic dito sa kaling ito. Bumaha na naman kasi hanggang sa kabilang kalsada. Not passable na kaya't lahat ng sasakyan dito ang daan.
Ito namang mga motoristang to, kahit naman bumusina sila, hindi naman milagrong magkakaroon ng flyover at makakaandar na sila agad. Nakakadagdag lang sila sa pollution. Noise pollution. Bakit ba? Traffic na naman dito. Baka abuti na naman ako ng Pasko rito ah. May bahaw kasi doon sa kabilang kanto. Naipon dito ang mga sasakyan. At siguradong medyo mataas din ang tubig doon sa kabilang kalsada pagtawid rito. Kaya mabagal ang mga sasakyan. Babagal? Hindi nga umaandar. Ano ba namang klaseng traffic aid kayo? Hindi nyo maayos ang traffic? Sayang lang ang ibinabayad sa inyo. Wala naman kayong ginagawa kundi magkumpas ng kamay at pumito. Ingat ho kayo pag-uwi. Ay, mahirap talaga maging profesional. Pero sige na lang. Kahit baluktot ang paniniwalang yun. Ilang presidente na ng Pilipinas ang dumaan, problema pa rin ang traffic. Ngayon nga, dumadagdag pa ang baha eh. Tapos sa aming mga traffic aid isisisi. Ay wow! Nasaan naman ang hustisya? Oh, Nay! Basang-basa ka ng ulan. Anong nangyari? Ano pa nga ba? Nagtrabaho ako eh. Hindi naman pwedeng magmando ng trapiko kapag nakapayong, hindi ba? Ay, oo nga po. Pero kagagaling nyo lang sa sakit. Nagpaulan na naman kayo. Teka, ano po yung nasa braso nyo? Bakit may mahabang sugat? Wala lang ito. Malayo sa bituka. Hayaan mo na. Maliligo na lang ako ngayong nakauwi na ako dito sa bahay. Kung lalagnatin man lagnat laki lang to. Mawawala rin. Teka nga, bakit narito ka na? Akala ko kina Melinda ka matutulog dahil gagawa kayo ng project. May pupuntahan daw sila ng tatay niya, kaya bukas na lang kami gagawa ng project. Okay. Sige. Maliligo lang ako. Ay, sige po. Ha? Ano kaya tong ipinadala ni Melinda? Ay, Diyos ko, ano to? Tama ba tong nakikita ko? Kailangan tong malaman ni Nanay. Nay! Nanay! Nay! Nanay! Dalihan niyo magbihis at tignan niyo tong video na ipinadala ni Melinda! Saglit lang naman. Kakasimula ko lang maligo. Mas importante pa to kesa sa personal hygiene mo, kaya tara na muna rito, Nay! Nay! Tara na dito! Kailangan niyo mapanood! Kaya pala may sugat ang braso niyo, Nay! Hala, ang daming notifications! Nay! Ano ba? Bakit ba pinamamadali mo ko? Katok ka pa ng katok? Nay, tignan niyo tong video. Hindi ba kayo to? Asan ba? Patingin. Ako nga to. Bakit ako naririto sa video? Nay, hindi ba ako ang dapat magtanong yan? Ano po yan? Bakit hinayaan yung makuhanan kayo ng video? At bakit hinayaan yung saktan kayo ng driver na yan? Nasugatan patuloy ang braso nyo. Video? Sino kumuha? Hindi ko alam to. Hindi ko talaga alam. Anong gagawin ko, anak? Ay, sa tingin ko po, Nay, wag muna kayong maglalabas ng bahay. Lalo na wag muna kayong pumasok sa trabaho. Ha? Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman para sa akin ang mga pisong yun. Nag-viral lang husto ang video ninyo. Natatakot lang ako na baka masaktan kayo ulit. Kita mo nga yung mahabang galos na nasa braso nyo. Doon sa bangayang nangyari dyan sa video na yan, galing hindi po ba? Nako, wag mo na nga lang intindihin yan. Ano naman kung may video ako? Hindi ko naman alam na may papansin ang ginagawa ko at aabot pa sa puntong ganyan. Gusto ko lang namang makatulong. Basta na maniwala po kayo sa akin. Delikado to dahil kitang-kita ang mukha nyo tapos nalaman pa kung nasa ang barangay tayo. Ang daming comments dito sa video na nag-viral. Ay, sinabi na nga, hayaan mo na. Maghain ka na lang ng hapunan para makakain na tayo. Gutom na ako mula sa maghapong pagtatrabaho. Piso-piso! Patak-patak para sa magandang layunin! Magandang layunin. Baka na may papamerienda mo lang yan, ate. At traffic na nga rito. Nakuha mo pang mangutong ng piso sa mga dumadaan dito. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang lakas-lakas mo pa tapos manghihingi ka. Patak-patak po tayo! Para po ito sa kapaki-pakinabang na bagay. Hindi po ito pang merienda.
Hindi po ako namamalimos para sa sarili ko. Umabi ka na! Nakaharang ka pa sa daan kaya lagi nagtatraffic eh. Kayo talaga mga taga-traffic oh. Wala na kayong ginawang tama. Tabi! Aray naman, sa lakas ng busina! Salamat po! Pero sana kasi dito sa lagayan inihulog ang mga barya para nakuha ko pa. Marsha! Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka na naman? Dala-dala mo pa yung lagayan ng barya na yan. Naku, ikaw talaga. Halika nga rito. Nay Feli! Marsha, sabi ng anak ko, nag-viral daw ang video mo kahapon. Tapos ngayon, nandito ka na naman at nanghihingi ka na naman ng piso sa mga dumadaang motorista. Paano na lang kapag namukhaan ka ng mga yan at kuhanan ka na naman ng video? Eh baka mas maganda pa nga mag-viral ako, Nay Feli. Ano? Eh kung hindi ko ho gagawin ito, wala na talaga mangyayari sa lugar na to. Tatanggapin na lang natin ang kawalang aksyon ng mga nasa pwesto. Baka sa ganitong paraan man lang, makatulong para mabigyang pansin ang pinaglalaban natin. Aba, di yung babaeng nangingigil ng piso ah. Boy! Taga rito ka pala ha, miss? Dapat sa'yo, nawawala ng trabaho. Marsha, yan ang nga ba ang sinasabi ko? May nakakakilala sa'yo at ngayon gumagawa ng gulo. Itago mo na yung lagayan mo ng barya bago ka pa ireklamo ng formal at mawalan ka pa ng trabaho. Nay Feli, sinabi ko nga po kanina, ito na lang ang pag-asa nating mga taga rito. Hindi ko ititigil to. Wala akong ginagawang masama. Yun na naman siya. Ang traffic aid na nangihingi ng tigpipiso sa mga tumadaan dito sa intersection na to. Ay nako, nag-viral ang in-upload ko kagabi na video na nakikipagtalo sa isang motorista. Ngayon may panibago na naman siyang kaaway. Magandang footage to para suporta dun sa in-upload ko kahapon. Makuhanan nga ulit. Mawawalan nga siguro ako ng trabaho pero isasama ko na rin ang mga taong dapat managot sa barangay na to. Ba rin talaga mga tao makakapal ang mukha ngayon ah. Sila na nga nangingigil ng perang pinaghirapan ng iba. Sila pa tong matapang nakala mo kung sinong santong may pinaglalaban. Sir, may pinaglalaban naman ho talaga ako. Hindi niyo ba nabasang nakasulat dito sa lagayan ko ng barya? Para ito sa mabuting layunin, para sa pagpapagawa ng dike rito sa amin. Sa flood control project dito sa lugar namin na ayaw aksyonan ng may kapangyarihan. Ilang tao na ba sumubok gumawa ng pera mula sa mga flood control projects na yan? Ikaw napaka-creative mo naman. Piso-piso? Saan makakarating ang piso mo? Creative pero hindi ambitious ha? Hindi ko gusto makipagtalo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit hindi ka doon sa munisipyo humingi ng tulong? Bakit dito ka sa aming mga motorista na mamalimos? Dahil dito ko kayang gumawa ng paraan. Dito, may papansin sa akin. Pero doon sa munisipyo, wala. Ay, ang dami mo pang sinasabi. Tumabi ka na nga riyan. Tabi! Sir, wala naman hong sakitan. Kung ayaw nyo magbigay, malaya ka naman mga akadaan eh. Aba, at ang tapang mo ba ha? Aba, sandali nga. Tatabi ko lang to sa sakyan at matitikman mo, hinahanap mong gulo. Naku, mukhang magkakagulo pa ng gusto ah. Teka, pipigilan ko ang lalaking yan. Tama na yan! Kung ayaw mo makita ng mga tao dito sa video ko, kung gaano ka kabarangbado, pati babaeng dapat iginagalang pinapatulan mo! Sino ka bang pakialamero ka, ha? Oh, tingin sa camera! Tingin dito! Tingin! Smile, say cheese ha? Hoy! Magstabi na nga kayo riyan! Nakaharang kayo sa daan eh! Malilate pa kami nito! Tumabi na kayo! Marsha! Tumabi ka na muna rito, Marsha! Naku, mister, maraming salamat at tinulungan mo si Marsha. Makatuluyan ang napahamak tong anak-anakan ko kung hindi ka dumating. Masyado ka naman kasing matapang, Marsha. Sinabi ko na nga sa'yo na tama na. Nay Feli, sinabi ko na rin ho sa inyo na mas walang mangyayari kung tatahimik na lang tayo. Nauubusan na tayo ng oras. Malapit na namang magtag-ulan. Ilang bahana naman ang pagdurusahan natin. Wala na tayong oras. Pwede nyo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang dahilan ng panghihingi ninyo ng barya? Salamat sa tulong mo kanina, pero sino ka ba? Ako si Jimmy. Gusto ko nga sana akong tumulong eh. Ako ang delivery rider na nag-upload ng sumikat na video ninyo kagabi. Ikaw ang delivery rider na nag-upload ng video ni Marsha kagabi na kumalat at sumikat ng husto sa internet. Oo.
Pasensya na ho, Aling Marcia, kung hindi ko man lang kayo naabisuhan na may gagawin akong ganun. Sa totoo lang ho, aksidente lang ang pagkaka-upload ko ng video na yun. Nasanay lang ho akong kumuha ng video kapag may nagkakaaway sa daan dahil protection ko rin yun kung sakaling may ganun mangyari sa akin. Pero si Marcia ang nasa video, hindi naman ikaw. Opo lahat po kasi ng nakikita ko na kakaiba sa daan, binibidyo ko. Pero ang banggaan sana sa lugar na nadaanan ko ang i-upload ko kagabi Pero ang video ninyo ang napindot ko. Siguro, mabuti na rin yun dahil nag-viral at mas maraming makakalam ng ipinaglalaban ninyo. Ngayon, ano naman ang dahilan at kinuhanan mo na naman ako ng video? Kanina nung nakikipagdiskusyon ako sa motoristang yon. Kasi dahil mixed reactions ang nakita natin sa unang video mo dahil maiksi lang ang paliwanag mo tungkol sa dahilan ng panghihingi mo ng barya. Baka pwedeng mas ipaliwanag natin ngayon. Ha? Teka, delivery rider ka, di ba? Bakit parang reporter ka naman kumakaasta? Sa panahon mo ngayon, hindi na kailangan maging reporter ka para makapagbalita ka ng isang pangyayaring dapat malaman ng iba. Real time na ho ang pag-share ng mga kaganapan. Isang click at upload lang, kahit isang chismis, nagiging katotohanan na ho. Anong ibig mong sabihin? Kung totoo nga may magandang layunin kayo, bakit hindi ninyo idulog sa iba ang layunin yun? Baka kapag pinagtutuunan ng pansin na mas nakakaraming tao, magkakaroon ng pagbabago. Ano ho sa tingin ninyo? Pwede naman siguro nating subukan. Ano bang kailangan gawin? Ito matawag. Pamilyar ang numero. Parang galing sa munisipyo. Masagot ko nga ang tawag. Hello, Barangay Captain Lito Lapad speaking. Magandang umaga, Kapitan Nito. Si Jeng Donato ito mula sa City Administration Office. Jeng, magandang umaga, Miss Jeng. Ano po ba ang atin? Gusto kong patahimikin mo ang isang constituent dyan na nag-viral kamakailan lang. May binabanggit siyang mga proyekto na hindi dapat maungkat ng media Ano ho yun? Ano hong ibig ninyo sabihin? Bago pa makarating kay Mayor ang nangyayari dyan sa bayan ninyo, unahan na natin. Kausapin mo ang Marcia na yon, nabawiin lahat ng sinasabi niyang kwento tungkol sa mga flood control project sa lugar na yan, lalo na ang dike sa may ilog. Kaso nga lang ho. Walang pero-pero, Kapitan. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi man lang ako nakapagsalita. Ano bang viral video yung sinasabi nitong city admin officer? Porke ba right-hand person siya ni Mayor, pwede na niyang utos-utusan lahat ng tao. Ay naku, pero makapangyarihan siya Ay, buisit. Alam ko siya ang dinadaanan ng lahat ng proyekto dito sa lugar namin. Sabi pa nila, katumbas ng pagpayag niya ang pagpayag ng mismong mayor namin. Ay, naku. Mahirap na makalaban ng katulad ng Jeng na to. Nakakatakot talaga. Nasaan na kaya si nanay? Gabi na hindi pa umuuwi. Sana naman okay lang siya. Kung bakit naman kasi walang gustong kumilos sa lugar na to Kailangan nanay ko pa talaga. Hindi naman niya trabaho yun. Nalalagay pa tuloy siya sa peligro. Nag-upload na naman ng bagong video ang delivery rider na yun. Exclusive interview sa nanay ko? Nay! Nanay, ayos lang ho ba kayo? Kanina ka pa ba dito? Inaabangan mo ba ako talaga dito sa tarangkahan ng bahay? Tara na at pumasok sa loob. Nagugutom ako. May pagkain na bang nakahain? Opo, Nay. Pasok na po tayo sa loob. Mabuti pa nga't nang makakain na. Maghapon akong bilad sa araw. Ilang beses lang ako nakakain. Oh, bakit hindi ka kumakain? Wala ho akong gana, Nay. Ano ho bang nangyayari? Napanood na ba niyo ang viral video na bago? Kaka-upload lang ng delivery rider na yun, nasa 3 million views na agad. Pataas pa ng pataas ang views. Trending rin ang pangalan nyo at ang pangalan ng barangay natin. Sarap ng tubig. Ang sarap din itong pagkain uwi mo, ha? Sino may birthday sa kaibigan mo? Bakit may spaghetti at chicken? Birthday po ng kapatid ni Melinda. Teka lang, Nay. Parang nililibang niyo ako, May tinatanong po ako, Ano ba yon? Sige, ano gusto mong pag-usapan natin? Nay,
Ang videos na kumakalat ngayon, viral na viral ang paghihingi nyo ng piso sa mga dumadaang motorista at ngayon, may interview pa kayo kung para saan talagang bariyang iniipon nyo. May parang mala-expose pa na balita tong delivery rider na si Jimmy. Pinakita pa nyo ang bitak-bitak na dike na malapit ng bumigay ng tuluyan. Well-informed ka naman pala no pang pag-uusapan natin. Nay, hindi po ba delikado to? Paano kung balikan kayo ng mga nasa likod ng flood control projects? Anak, kung walang kikilos, paano na lang? Ayokong mangyari sa atin ang nangyari sa tatay mo. Ayokong mangyari yon sa ibang tao. Nay, hindi naman mauulit ang nangyari kay tatay. Mas malalim ang baha sa probinsya kaysa rito dahil at least dito may mga flood control projects ang gobyerno. Doon sa probinsya natin napabayaan at hanggang ngayon wala pa rin pumapansin dahil minsanan lang namang bumaha. Iyan na nga ang pangit, anak. Minsan ang bumaha sa probinsya natin. Pero ang pagbaha na yun ang kumuha sa buhay ng tatay mo noong magkaroon ng flash flood na walang evacuation plan ng probinsya. Nay, gaya nga po ng sabi ko, iba rito sa nilipatan nating syudad, may flood control projects. Flood control projects? Sa pangalan lang yan pero wala naman talagang magandang naidudulot sa mga mamamayan. Ay, Nay. Ang dike na ilang buwan nang hiniling na ipaayos ni hindi man lang napalitan o ni-repair man lang. Ilang buwan na. Disyembre na ngayon, wala pa rin silang aksyon sa request namin ni Kapitan. Nay. Kung aantayin nating umaksyon ng gobyerno, kikilos lang yan tuwing meron ng sakuna. At kapag nangyari yun, maaaring may ibang buhay na mapahamak. Ay, sa bagay po. Ewan ko ba kung bakit reactive ang aksyon dito sa atin at hindi preventive. Sobrang napag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Dahil ba walang budget? Napag-iiwanan tayo hindi dahil sa wala tayong pondo. Bilyon-bilyon ang nakalaan para sa mga proyektong yan, pero ibinubulsa ng mga ganid na tao. Kaya ang tunay na nagdurusa ay tayong mga simpleng mamamayan na paulit-ulit nilang niloloko. Oh, Nay, kalma lang. Tumataas na naman ang presyon ninyong eh. Anak, magpapasko na. Pero wala pa rin akong makitang pag-asa. Sana man lang itong hakbang ko na to magkaroon ng patutunguhan. Marcia, naku, buti nandito ka na. Kanina ka pa hinahanap. Ho? Sino naghahanap sa akin? Naku, akala ko dahil sa mga video na naglalabasan tungkol sa'yo at sa panghihingi mo ng piso ay mapapahamak ka at kukutsain ng mga tao. Yan ang kinakatakot ko. Pero tingnan mo ito. Ano po yan, Naifeli? Bakit may mga pagkain dito? At ano po yung mga gamit na yan? May mga semento pa at bakal. May mga volunteers na nagpunta rito. Tutulong daw sa pagre-repair ng dike. Ito pa, may mga nagpadala naman ng pagkain para daw hindi magutom tayo at ang mga volunteers. Ang mga kabarangay natin gusto rin tumulong lahat. Marami kang kakampi, Marcia. Volunteers? Kabarangay? Oo, hinihintay ka nga nila. May kinuha lang ata sa sasakyan ng iba. Ang iba naman, nagpunta sa may ilog para isurvey ang kailangang gawin sa flood control site. Talaga po? Sabi ng isang volunteer, may darating daw na reporters mamayang tanghali. Naku, Marcia, ang daming gustong tumulong. Sabi pa ng isa kanina, maraming gustong magpaabot ng tulong pinansyal. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? Natutuwa lang po ako. Parang unti-unting nabubunot ang mabigat na tinik sa dibdib ko. Naku, simula pa lang ito ng pagbabago. Oh, ayan na pala mga taong sinasabi ko sa'yo. Halika, lapitan na natin. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo sa telepono na lang tayo mag-usap? Naiipit na ako. May mga reporter na nagpunta sa bahay at sa opisina ko kahapon. Nalaman nila bilang municipal engineer, ako ang pumipirma sa mga flood infrastructure projects dito sa atin. Hinahanap ako at pinagpapaliwanag tungkol doon sa dike na nag-viral sa social media. Anong gagawin ko? Ano pa bang dapat gagawin kung hindi i-deny ang paratang nila? Bakit naman tayo aamin? Ano tayo, siraulo? Pero ang dami nilang nakahalap na ebidensya. Sigurado ka bang hindi tayo sasabit dito? Ebidensya nila? Hindi ako naniniwalang may makukuha silang ebidensya laban sa atin. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Miss Jeng,
Anong paraan na naman ang tinutukoy nyo? Maghintay ka lang, akong bahala. Hindi nila tayo mahuhuli. Hindi ako papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa mga mapapel at pakialamerong mga taong yan. Naku, Marcia, buti napadaan ka rito. Pupuntahan ka na nga sana namin sa bahay mo. Pinapapunta niyo raw po ako, sabi ni Kagawad. Ah, oo. Magpapasalamat lang ako sa'yo dahil sa ginawa mong pangingikil ng piso. Nag-viral ang issue ng lugar natin. Pangingikil po ba talaga? Ah, ang ibig ko sabihin, dahil sa initiative mong humingi ng tulong mula sa iba na aksyonan ang problema ng bayan natin, lubos kami nagpapasalamat sa'yo. Patuloy pa rin sa pagdagsa ng suporta at tulong. Hindi ko alam kung dahil magpapasko na pero napaka mapagbigay ngayon ng mga tao. Sadyang marami lang din talagang mabubuti ang puso. Marami mang masama, marami rin namang busilak ang puso at handang tumulong. May sabagay, may punto ka nga riyan. Kapitan Lito, anong sabi sa munisipyo? May balita ba dun sa reklamo natin noon? Hindi ba dapat managot ang engineer at ang mga tao sa likod nitong proyekto nila na sabi sa mga reports, matagal na raw naka-completed status? Kahit na wala namang galawan, ilang buwan na simula ng masirang substandard na dike. Ay, huwag ka na lang maingay, Marcia. Medyo mabigat ang mga kalaban. Hindi ko lang sinabi sa ito pero may tangka noon sa buhay mo. Hindi ko lang matim na sundin ang utos nila sa akin dahil parang pamilya ko na kayo mga kababayan ko. Tangka sa buhay? Oo, kaya mag-iingat ka. Kayo ng anak mo. Shara? Shara? Bakit ang dilim naman dito? Anak? Ayaw bumukas ng ilaw. Ano bang nangyayari? Nakalimutan ko bang magbayad ng kuryente? Parang nakapagbayad naman ako ah. Ano to? Parang may natapakan akong bubog. Diyos ko! Shara? Shara! Nay! Shara! Anak, nasan ka? Ang dilim, hindi kita makita! Nay! Sa kwarto. Galing sa kwarto ang boses ni Shara. Teka, ano yung naaamoy ko? Parang amoy gasolina. Kapitan! Maraming salamat at nailigtas mo sina Marcia at Shara. Bumalik pa kayo ulit dito sa ospital. Ay mabuti na lang at kinutuban ako at sumunod ako kay na Marcia kanina. Nailabas ko sila ng bahay bago matupok na po yung kabahayan. Naapula na po ba ang sunog? Abay oo, nakatawag kami kaagad ng bumbero na mga kasama kong tanod. Diyos ko, sino naman ang walang pusong gagawa nito? Sandali lang Aling Felia. Excuse me lang ho, sasagutin ko lang ho ito. Tumatawag na ho ang chief ng fire department. Ay sige lang ho, papasok muna ako ulit sa loob ng kwarto at baka magising na sina Marcia at Shara. Sige ho. Hello, chief? Ano ho, nasunog ho ang munisipyo? Diyos ko, ilang sunog ba ang magaganap ngayong gabing ito? Baka nililinis na nila ang mga ebidensya. Hindi kaya? Nandirito kami ngayon sa ospital kung saan naririto ang mga biktima ng karahasang dulot ng isa na namang maanumalyang flood control project. Isang mag-ina ang isinugod sa ospital matapos sadyaing sunugin ang kanilang tahanan. Sa tulong ng barangay captain at ibang residente sa lugar, naapula ang sunog ng bahay pasado alas 11 ng gabi, bago pa ito tuluyang makapinsala sa iba. Samantala, kasunod ng sunog na ito ay isa namang sunog rin ang nagliyab sa munisipyo ng bayan kung saan natupok ang Records Division. Ayon sa pangunahing imbestigasyon, pagsabog ng faulty wiring ng mga bagong kabit na computers ang itinuturong dahilan ng sunog. Matatanda ang naibalita nitong mga nakaraang araw ang kahina-hinalang mga proyekto ukol sa mga dike at iba pang flood control projects ng lugar. Naungkat ang mga isyong ito dahil sa nag-viral na video ng babaeng si Marcia, ang isa sa mga biktima ng sunog ngayong gabi. Kahina-hinala nga ba? Kayo na po ang humusga, pero hindi titigil ang aming himpilan upang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga tunay na may sala.
Ayos lang ho ako. Kayo po. May sugat kayo sa kamay at sa noo. Ayos lang ako. Ang importante, ligtas ka. Ligtas tayong dalawa. Naaalala mo ba kung anong nangyari? Pagpasok ko sa bahay, walang ilaw at may mga bubog sa sahig. May pumasok po na lalaking nakatakip ng mukha at binasag po ang mga plato sa lamesa. Sabi po niya kailangan daw nating manahimik, kung hindi ay matutulad tayo sa mga basag na plato. Sabi niya po, papatayin daw niya kayo. Kaya binato ko siya at hinampas ng flower vase na naabot ko. Tumakbo ako papunta ng kwarto pero naabutan niya ako. Nakita ko po na hahampasin niya ako sa ulo. Siguro nawalan na ako ng malay pagkatapos dahil sa susunod. Naaalala ko na lang po na narinig ko na ang boses ninyo. Sorry anak, napahama ka ng dahil sa akin. Patawarin mo ako. Nay, ang sama-sama ng mga taong may gawa nito. Wala po silang puso. Ninakawan na nga nila ang kaba ng bayan. Gusto pa nila tayong saktan at patayin. Wala man lang silang puso. Gusto ko mang isipin kanina na dala lang ito ng pangangailangan ng mga tao dahil magpapasko na at sa ganitong panahon naglalabasan talaga ang mga sungay ng tao. Dumadami ang magnanakaw at manloloko pero sa tingin ko, sinadya talaga ito dahil sa nag-viral kong video. Yan nga rin po ang naisip ko, Nay. Malalaking tao po siguro talaga ang nasagasaan ng paghingi nyo ng tulong at aksyon. Ngayon, ibang aksyon naman ang ginagawa nila. Sana lang, naging ganito sila ka-proactive sa paglutas ng problema ng mamamayan. Hindi yung mananakit pa para lang maproteksyonan ng kasinungalingan nila. Dahil sa ginawa nilang to, sisiguruhin kong magbabayad silang lahat. Sa tingin ko, kahit buhay pa sila, gusto na silang i-barbecue ni Satanas sa may impyerno. Oh, Marcia! Shara! Nakalabas na pala kayo sa ospital. Oo, Kapitan. Kanina lang, nagpunta kami agad dito para tanungin kung may balita na ba sa nanloob sa bahay. Pinaghahanap na sila ng mga pulis. May nakitang tattoo si Shara sa kamay na nanloob sa bahay ninyo kanina, kaya yun ang pinagtutunan ng mga pulis sa paghahanap. Kap, bakit parang balisaho kayo? Pupunta raw kasi si Mayor dito bukas. Medyo kinakabahan na ako eh. Pupunta dito si Mayor? Kaya pala biglang may general cleaning kayo dito sa barangay hall. Kapitan, dapat regular ang paglilinis at hindi lang kung kailan may darating na bisita. Oo, tama ka naman dyan. Pero kasi alam mo na, busy kami kaya ngayon lang nakapaglinis. Okay po. Sabi niyo eh. Nay, mauna na ako sa bahay Sige, mag-iingat ka. Bukas nga pala, Marcia. Pumunta ka rin dito dahil ikaw naman talaga ang sadya ni Mayor. Ako? Bakit raw? Para saan naman ang pagpunta niya at bakit ako ang sadya? Teka, Pasko bukas Magtatrabaho pa rin ang mayor? Oo. Hindi niya mapapalampas ang pagkakataong ito. At isa pa, sikreto lang natin to Umamin na engineer na kasabot ng city admin officer yung may pakana na mamaanomalyang proyekto dito sa ating bayan. Hindi lang pala sa flood control ang kalokohan nila. Marami pang iba. At lahat bogus projects. Papatawan sila ng parusa. Gustuhin ko mang magpanggap na nagugulat ako, Kap. Hindi ko magawa. Nakakagulat pa na hindi pala kasabot ang mayor. Ay, naniniwala pa rin naman ako na may mga politiko pa rin na tapat sa gawain. Nababahiran lang talaga sila na mga kapwa nilang may itim na puso. Sana nga, Kap. Sana nga totoong may mga mabubuti pang politiko sa mundo. Kung totoo yan, sana sila ang dumami at hindi ang mga kawatan. Marcia, sumilong ka muna at ang lakas ng ulan. Okay lang ako, Nay Feli. Kampante na ako ngayon na hindi nababaha, kaya mas sinisipag ako magmando sa traffic at magbantay sa mga tumatawid. Mukha ngang maaliwalas lagi ang mukha ng mga tao sa bayan natin. Dahil naresolba na ang issue ng dike at ng ibang mga proyektong kontrabahan na ngayon ay gumagana na. Oo nga po, Nay Feli Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa atin para maitama ang mga mali. Aksidente man ang pagiging viral ng video mo, naging susi naman ito upang maayos ang maraming bagay at mapanagot ang mga may
sala. Nakakatuwa nga po na nagbayanihan hindi lang ang mga taga rito, kung hindi pati na rin ang mga ibang taong may mabubuting puso. Kaya maganda ang pasok ng bagong taon sa atin. Dahil bago nagtapos ang taon, may mga bagay na nagbago para sa ikabubuti ng lahat. Na sana ay patuloy pa rin kahit tapos na ang Kapaskuhan at panibagong taon na. Bagong taon, bagong pag-asa nga, hindi ba? Tama po, Nay. Bagong taon, bagong pag-asa. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.